Kung isa ka man sa pamilya ng isang OFW, kung ikaw ay asawa, anak, ganon, huwag ka nang dumagdag sa mga problema nila. So guys, magandang araw sa ating lahat. So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin yung tatlong bagay na karaniwan na problema ng isang OFW dito sa ibang bansa. So, unang-una na problema ng isang OFW dito sa ibang bansa ay ang kanyang employer o kaya amo. So, hindi lahat ng isang OFW ay nakatagpo ng mabait na amo o kaya employer dito sa ibang bansa. Yung iba, perfectionist. Yung iba, inaabuso ang kapwa natin OFW. Yung iba, hindi pinapakain. Yung iba, minamaltrato. Ganon. Yun ang pangalawa na problema ng isang OFW ay ang kasama. Kung minsan, hindi trabaho ang nakakapagod, pero kasama. Bakit? Kasi dito na pumapasok yung pagiging sip-sip ng isa. Diba? Kung minsan, dito na pumapasok yung sinisiraan ka sa amo nyo. Diba? Nagpapasip-sip siya para siya yung mas favorite kaysa ikaw. Kaya mas maganda na lang kung minsan na mag-isa ka lang sa isang bahay kaysa naman kung may kasama ka, sinisiraan ka, hindi mo rin mapakisamahan. Diba? Masama yung ugali, ganun. Kaya mas maganda na lang na mag-isa ka. At ang pangatlo at ang panghuli ng pamilya. Kung hindi asawa ang problema, yung anak ang problema o kaya parte na rin ng kanyang pamilya ang kanyang pinoproblema. So, kung isa ka man sa pamilya ng isang OFW, kung ikaw ay asawa, siyempre maging faithful ka para naman hindi pa ikaw yung problema ng asawa mo dito sa ibang bansa. At kung ikaw naman ay anak, dapat magbutihin mo ang iyong ginagawa. Mag-aral kang mabuti. Kasi ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa ay hindi madali. Magkahalong pagod, homesick na rin ang aming iniinda dito. Tas problema pa sa aming mga amo, ganun. Kasi marami na rin nagpapakamatay na kagaya namin na OFW kasi hindi nila nakayanan yung problema nila, yung stress nila sa kanilang pamilya. Kaya please lang, kung ayaw mong mangyari ito sa asawa o ina mo na nandito sa ibang bansa, please lang pagbutihin mo ang iyong ginagawa dyan sa Pilipinas kasi mahirap ang mawalay sa pamilya. At kung nagustuhan mo ang video ito, please don't forget to subscribe for your support na rin sa aking videos at sa aking YouTube channel. Salamat po and God bless. Hanggang sa muli. Bye!